Papa Dudut Stories. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa inyong papa. We started airing stories on radio year 2008 and prior to that, sumabak din po tayo sa mga pagbabasa ng mga love stories sa ibang naunang radio station na pinanggalingan ko. In Metro Manila, tayo po ang may longest running radio FM drama, mga kaibigan. Pero dahil na rin po sa makabagong technology tulad ng YouTube and Facebook, nagbukas po ito sa akin ang ideya na hindi lang sa radyo isulit ang pagbibigay ng inspirasyon at advice kundi maging sa social media. Dahil na rin yan sa inyong walang sawang pagpapadala ng mga private messages na humihiling sa akin ng mga extensions. Kaya naman starting today, mapapakinggan nyo na po weekly ang mga original and exclusive stories na babasahin po ng inyong papa. Inedit at pinili ko po mismo ang mga storyang i-feature natin sa social media. At kung mabibigyan ng pagkakataon ay may i-upload din natin to sa ibang platform. Pero bago po tayo magsimula sa pagbabasa, gusto ko po kayong i-invite na manood ng aking mga personal video vlog sa channel na ito. Natutuwa po ako sa mga pagbabasa ng mga comments ninyo. Siguradong maa-amaze po at matatawa kayo sa mga travel and personal vlogs ko. Samantala, sa mga gustong magpadala ng kanilang stories for exclusive playing sa social media, ipadala po ito via email sa papadudodstories@gmail.com. Dear Papa Dudut, itago niyo po ako sa pangalang Ellie. Bunso ako sa 4 na magkakapatid at tubong Bicol. Hindi ko na lang po sasabihin ang eksaktong lugar namin sa Bicol para sa aming privacy at respeto na rin po sa kahilingan ng aking mga magulang na malayo sila sa kahihiyan. Kahit pa matagal na kaming wala sa Bicol, andun po kasi halos ang lahat ng aming angkan. May 2 dekada na rin kaming naninirahan dito sa Maynila. Bagamat hindi magarbo ang aming naging buhay sa syudad, ay masasabi ko naman pong naging masaya ang aming pamilya. Hindi istrikto si Papa. Palibhasa ay naniniwala siya sa aming mga anak nila na hindi kami gagawa ng mga bagay na ikapapahamak namin. Malalaki na ang mga anak natin, Marieta. Hindi na natin sila kailangang paghigpitan. Isa pa dumaan tayo sa pagkabata. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon. Kapag lalo mong pinaghihigpitan, mas lalong lumalaban at nagre-rebelde sa mga magulang. Madalas na paalala ni Papa kay Mama sa tuwing nagsisimulang maglitanya si Mama tungkol sa pag-uwi ko ng 10 oras ng gabi. Kung maibabalik ko lang ang panahon, sana pala nakinig na lamang ako sa litanya ni Mama. Na umuwi ako araw-araw ng maaga at umiwas sa mga maling barkada. Kung pwede lang sana ako mag-time travel. Marami kasi akong nagawa sa nakaraan na labis kong pinagsisisihan. Anyway, balik po tayo sa past. Ang mga kapatid ko ay may kanya-kanya na ring mga asawa at anak. Magto 24 na ako pero hanggang ngayon ay wala pa rin akong nagiging boyfriend. Pagkatapos ko kasing makipaghiwalay sa 3 kong naging boyfriend noong college, ay parang tinamad muna akong makipagrelasyon. Isa pa ay napapagod na rin akong ilihim kay Mama ang pag-BBF ko. Nakakatakot kasi si Mama. Baka masampal pa ako. Yun kasi ang lagi niyang panakot sa akin. Ang makakatikim ako sa kanya ng malutong na sampal kapag nagkamali akong magpabuntis sa kung sinong lalaki na walang matinong buhay. Unahin ko daw muna ang pag-aaral ko. Ibang-iba sila ni Papa kung gaano kaluwag sa amin si Papa ay siya namang higpit sa amin ni Mama. Buti na lang at nakatapos ako ng pag-aaral nang walang naging problema kay Mama
na labis ko talagang pinagpapasalamat sa itaas. Sa totoo niyan, wala naman akong sineryoso sa lahat ng mga naging ex ko sa high school at college, Papa Dudut. May hinahanap kasi ako sa isang lalaki na hindi ko naman nakita sa mga naging karelasyon ko noon. Sabihin na nating picky o choosy ako at ayaw kong mapunta sa lalaking pwede na. Mas gusto ko yung lalaking pwede ko ding ipagmalaki sa lahat. Hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko, Papa Dudut, pero marami kasi ang nagsasabi sa akin na maganda daw ako. Kahawigan ko raw po si Angel Locsin, lalo na noong gumana pa siyang Darna sa GMA. Kasing sexy ko daw po kasi si Angel Locsin, sabi ng mga close friends ko sa opisina. Idagdag mo pa ang mapang-akit na mata kong tumitig. Isang araw ay lumapit sa akin ang isang office mate ko, si Rhea. May ipapakilala daw siya sa akin mamayang uwian. Oh, game ka na mamaya ha? Mabait si Jude. Yun nga lang, mahiyain pagdating sa'yo. Nagtataka nga ako sa kanya kasi hindi naman yun mahiyain dati. Pero parang sa'yo lang umurong yung dila niya at nawala yung self-esteem niya. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan yung Jude na yan? Oo naman, bes. Pinsang ko yun malinis ang record nun. Pagbibida pa ni Rhea sa pinsan niya na matagal na raw akong gustong makilala. Matangkad, makisig at maalaanghel ang kanyang mukha, Papa Dudut. At aaminin ko sa inyo, malakas ang dating niya sa akin. Maala Ruru Madrid ang datingan niya. Parang man of my dream siya sa kagwapuhan niya. Manager pala siya ng isa sa mga suppliers ng materyales sa aming kumpanya. At dahil trabaho ko ang makipag-coordinate sa mga suppliers ng aming company, agad siyang nagkaroon ng dahilan para makuha ang CP number ko. Isang gabi ay nakatanggap ako ng text mula sa kanya. Hi, good evening Miss Ellie, ang sabi niya sa text. Agad ko naman itong nireplyan ng good evening din po, may I help you? With matching smiley pa para hindi naman awkward sa kanya. Pero laking gulat ko sa naging sagot niya sa akin. Tinatanong niya ako kung may boyfriend na raw ba ako. Siyempre dahil tipo ko siyang lalaki, ay wala na rin akong paligoy-ligoy sa pagsasabi na wala. Matagal na akong single. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay napadalas na ang pag-uusap namin ni Jude. Madalas na rin ang paglo-load ko ng Anli noon para lang makapag-reply sa mga text niya. Lumampas na rin ako sa budget load ko monthly. Dahil hindi na rin ako nakontento sa text, tumatawag na rin ako sa kanya. Napadalas na rin ang pagdalaw niya sa office namin. At palagi pa niya akong inaabangan sa uwian para ihatid lang sa tinutuluyan ko. Nag-rent na rin kasi ako ng apartment malapit sa opisina at weekly na lamang akong umuwi sa bahay namin. Hindi nga nagkamali si Rhea sa pagbibida sa pinsan niyang si Jude. Gwapo, mabait, maginoo at maalalahanin siya, Papa Dudut. Dahilan para mabilis na mahulog ang loob ko sa kanya. Wala pang isang buwan nang naging kami na, Papa Dudut. Talaga? Sinasagot mo na ako? Nakangiting reply ni Jude sa akin. Oo naman. Bakit? Ayaw mo ba? Sige, wag na lang. Noon naman ay natatawa ang sabi ko sa kanya. Ikaw naman inaasar mo pa ako. Siyempre gusto ko maging tayo. Thank you Ellie ha. I love you. Mahal na mahal kita. Hindi ka magsisisi. Mas lalo ko sa iyong ipaparamdam na mahal kita. Excited at pasigaw na sabi ni Jude sa akin. Bakit ko nga ba patatagalin pa ang panliligaw niya sa akin, Papa Dudut? Kung sigurado naman ako sa nararamdaman ko para sa kanya. Ibang iba siya sa mga dati kong naging jowa, Papa Dudut.
Siya yung masasabi kong boyfriend material at maraming babae ang naiinggit sa akin sa tuwing nakalingkis ako kay Jude every time na namamasyal kami sa mall. Kitang-kita ko yon sa mga mata nila habang nakatitig sa aming dalawa ni Jude. Sorry na lang girls, taken na siya. Mga salitang tumatakbo sa isipan ko habang nakatingin din sa mga babaeng napapatingin sa amin ni Jude. Alam kong inggit na inggit sila sa akin. Ramdam na ramdam ko papadudot na mahal naman ako ni Jude. Ibang klase kasi ang pag-aalaga na ginagawa niya sa akin. Pakiramdam ko ay para akong prinsesa kung ituring niya ako. Isang linggo bago magpasko ay niyaya ako ni Jude na lumabas kasama ang kanyang mga katrabaho. Nagpunta kami sa isang bar at doon ay nadatna namin sila ni Jude kasama ang kanilang mga jowa. Lumalim na ang gabi at napasarap na ang aming inuman hanggang sa inaya ko nang umuwi si Jude. Uwi na tayo, Han. Nahihilo na kasi ako eh. Ang sabi ko sa kanya habang nakahawak ako sa ulo ko. Pagkatapos noon ay iniwan na namin ang mga katrabaho ni Jude at nauna na kaming umalis sa bar. Sa apartment ko na lang muna tayo tumambay, Ellie. Mas malapit yun kaysa sa bahay ninyo. Isa pa, ayaw na kitang ipahatid pa sa taxi. Masyado nang malalim ang gabi, ang sabi ni Jude. Pumayag ako na sa apartment na lamang ni Jude ako makitulog. Masyado na rin kasing gabi at nahihilo na ako ng mga oras na yon. Dumating kami sa apartment at doon ay nakaramdam ako ng kakaibang init sa katawan. Dala marahil ng alak. Pinagbihis naman ako ni Jude dahil masyadong araw mainit ang suot-suot ko. Ang init pa rin talaga, Han eh. Iba ang effect sa akin ng alak, Jude. Parang namumula na yung buong katawan ko, ang sabi ko sa kanya. O sige, mag-shower ka muna para mahimasmasan ka. Teka ha, ikukuha lang kita ng towel sa loob. Sagot naman ni Jude sa akin. Sige Han, iabot mo na lang sa akin yung towel sa loob ng shower room. Pahabol na sabi ko sa kanya habang papunta na ako sa loob ng shower room. Oh Han, bakit pumasok ka na sa loob ng shower room at bakit? Gulat at nagtatakang sabi ko kay Jude, papadudot. Naputol na rin ang sasabihin ko sa kanya nang makita ko itong nasa harapan ko na wala na itong saplot. Pero imbis na sumagot si Jude ay niyakap niya ako ng mahigpit, papadudot. Sinamahan na rin niya akong maligo sa shower room at doon ay may nangyari sa aming dalawa. Kakaibang experience yon at kakaibang saya ang aming pinadama sa bawat isa. Damang-dama ko ang init ng pagmamahal niya sa akin, papadudot. Hindi ko expected na sa ganoong paraan pa pala may mangyayari sa aming dalawa. Bigla na lang akong nanghina at naniga sa mga oras na yon. Kaya naman hindi ko na rin napigilan si Jude at hinayaan ko lang siyang maangkin ang aking pagkababae. Nilunod namin ang aming mga sarili sa ligaya sa buong magdamag. Kinabukasan ay parabang walang nangyari sa amin. Sa totoo niyan ay nahihiya akong pag-usapan kung paanong hinayaan ko na lamang siyang angkinin ang pagkababae ko ng gabing yon. Pagkatapos kong mag-almusal sa apartment niya ay hinatid na niya ako sa bahay namin. Pinabaunan ko na lamang siya ng goodbye kiss matapos niya akong maihatid sa bahay. Kung may nagbago man sa relasyon namin matapos na may mangyari sa amin, papadudot, ay yung mas lalo siyang naging sweet sa akin. At dahil dito ay mas lalo kong napatunayan, papadudot, na deserving siya sa pagmamahal ko. Ibang-iba siya sa mga lalaking nakilala ko at nababalitaan ko. Nanatili ang respeto niya sa akin. Kahit pa may nangyari sa aming dalawa, pakiramdam ko pa nga minsan mas lalo pa yatang naging caring si Jude sa akin at dahil nga dito ay mas lalo akong naniwala sa kanya na siya na nga ang lalaking pinagkaloob ni God sa akin. Hindi lang isa, papadudot, kundi maraming beses na may nangyari sa aming dalawa.
Madalas kapag walang tao sa bahay o sa apartment nila, namin ginagawa yon. Naglalaan din ng budget si Jude para makapasok kami sa iba't ibang hotel sa Manila. Hanggang sa isang araw, nangyari ang isang bagay na hindi pa ako handa at hindi ko inaasahan. 2 buwan ang nakakalipas pero hindi pa rin ako dinadatnan. Sinubukan ko muna ang pregnancy test at positive kaagad ang lumabas na resulta. Hindi ito maaari. Hindi pa ako handa. Ang sabi ko sa sarili ko. Hindi pwedeng magbuntis ako. Nanginginig na sabi ko sa sarili ko habang nakaharap pa ako sa salamin ng CR namin. Hindi ako maaaring magbuntis na si Jude ang ama, Papa Dudut, dahil pinagtapat na sa akin ang lahat ni Jude. May mas nauna raw siyang kinakasama at may anak na siya sa probinsya. Pero sa kabila ng lahat ng katotohanang bumulaga sa harapan ko ay pinili ko pa rin magbulag-bulagan, Papa Dudut. Hinayaan ko pa rin may mangyari sa amin ang paulit-ulit. Dahilan nga para mabuntis ako. Nag-iingat naman ako. Ang sabi ko pa sa sarili ko, umiinom kasi ako ng contraceptive. Ng mga panahon na naging active na ako sa kanya. Pero hindi pala sasapat yon, lalo na kung super active kami. Nagpa-check up ako sa doktor para makasigurado, Papa Dudut. At doon ko nga nakumpirma na buntis ako. Agad kong sinabi kay Jude ang balitang nagdadalang tao ako pero hindi ko inaasahan ang naging reaksyon niya, Papa Dudut. Tulad ng sinabi ko sa iyo noon, may kinakasama na ako sa probinsya, Ellie. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na nakabuntis ako sa Manila dahil siguradong papatayin tayo ng mga kamag-anak ni Sheila. Gusto kong ipalaglag mo yung batang yan. Tutal, dugo pa lang naman yan. Pasinghal na sabi ni Jude sa akin. Ayaw niyang panagutan ang anak naming dalawa dahil hindi pa raw siya handang maging ama at nababahala siya para sa safety naming dalawa. Hindi daw niya alam kung paano ito ipagtatapat at sasabihin sa kinakasama niya sa probinsya. Para lang siyang timang, Papa Dudut, hindi ba? Hindi man lang niya kasi naisip lahat ng mga consequences na ito noong gumagawa pa lang kami ng bata. Isa pa, huli na niya bago ipinagtapat sa akin na may kinakasama na siyang iba. Kung kailan humaling na ako sa kanya. Mukhang planado talaga niya ang lahat ng ito. Nasabihin lang sa akin ang katotohanan kapag nabaliw na ako sa kanya. Wala na akong nagawa pa, Papa Dudut, kundi ang iyakan na lamang ang mapait na sinapit ng buhay ko sa piling ni Jude. Para akong binuhusan ng malamig na tubig noon, Papa Dudut. Ang inaakala kong tamang lalaki para sa akin ay siya palang sisira ng pangarap ko na magkaroon ng masayang pamilya. Sinubukan kong kausapin muli si Jude pero desidido na raw siyang hiwalayan ako. Susustentuhan na lamang daw niya ang bata sa kondisyon na mananahimik ako kung ayaw ko itong ipalaglag. Wala kang kwentang tao, Jude. Pinaasa mo lang ako na mahal mo ko. Galit na galit ako sa kanya, Papa Dudut, pero wala na akong ibang nagawa kundi ang iiyak na lamang ito at ipagtapat ko na lamang sa aking mga magulang. Wala na rin akong ibang naging balita pa kay Jude matapos ang kumpronta namin yon. Fast forward. Naisilang ko na nga ang anak namin ni Jude. Tinawagan ko siya para ibalita ito pero hindi ko na siya mahagilap. Ang sabi ng mga katrabaho niya, inilipat na raw si Jude sa Bataan para mamahala sa isang branch ng kumpanya nila doon. Napaiyak na lamang ako sa mga nangyayari sa akin. Hanggang sa wala ng luhang tumulo mula sa aking mga mata. Inaalala ko na lamang na may pamilya pa ako na handang sumuporta sa akin. Lumipas ang 1 taon at nagpatuloy ako sa pagtatrabaho para sa anak ko. Habang sina Mama at Papa naman ay nag-aalaga kay Faith. Hindi naging madali noong una na ipagtapat ko sa kanila ang sinapit ko. Pero wala na rin silang nagawa kundi ang tanggapin ang katotohanan ito na eto nga ang sinapit ko ang maging isang disgrasyada.
Tinutulungan din ako ng mga kapatid ko sa mga gastusin para sa anak ko. Hanggang isang araw ay nabalitaan ko na nandito na ulit si Jude sa Maynila. Pinuntahan ko siya para sabihin na wala siyang kwentang tao. Na kahit na anong mangyari ay hindi ko siya ipapakilala sa aming anak dahil ginusto niya na ipalaglag ito habang nasa aking sinapupunan. Maniwala ka sa akin, Ellie. Nagbago na ako. Nagawa ko lang yun dati dahil natatakot ako sa mga sasabihin ng kamag-anak ng kinakasama ko. Dahil may anak na kami. Isa pa, hindi sarili ko lang ang iniisip ko noon kundi ikaw. Natatakot ako na gawang kanila ng masama, Ellie, at madamay ka. Hindi pa siya nakontento, Papa Dudut. Lumuhod pa siya sa harapan ko. Umiyak at humingi ng tawad sa ginawa niyang pag-abandona sa aming mag-ina. Nangako din siya na susuportahan niya ang pangangailangan ng anak namin at babawi siya sa akin at sa aming anak. At tulad ng isang mamon, Papa Dudut, ay lumambot ang puso ko. Napatawad ko naman kaagad si Jude dahil mukha naman siyang sincero sa mga sinasabi niya. Naging magaan at masaya ako sa mga oras na kapiling ko si Jude. Pakiramdam ko ay para akong pilay na nabigyan ng saklay. Bagamat hindi niya pwedeng makita ang aming anak dahil paniguradong magagalit sina mama at papa kapag nalaman nilang nakikipagkita ulit ako sa kanya, ay mahal ko pa rin talaga si Jude, Papa Dudut. Halos araw-araw kami magkasama at sa mga pagkikitang yon ay palihim na may nangyayari sa amin. Paulit-ulit. Araw-araw sa iba't ibang hotel na pwede naming marating. Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, na namiss ko si Jude at mahal na mahal ko pa rin siya sa kabila ng lahat ng mga nagawa niya sa akin. Kalimutan mo na yung lumang Jude, Ellie. Totoong nagbago na ako. Hayaan mong patunayan ko sa iyong mahal kita. Kayo ng anak ko. Hahalikan na kita, Ellie. Namiss mo ba ako? Seryosong sabi ni Jude na punong-puno ng pagmamahal sa akin, Papa Dudut. Makalipas ang ilang buwan ay naramdaman kong nagdadalang tao na naman ako. Hindi na bago sa akin yon kaya sigurado ako sa nararamdaman ko sa katawan ko. Takot na takot ako at naguguluhan dahil hindi ko alam ang sasabihin ko kina mama at papa. Tinext ko si Jude at sinabi kong buntis ako at buong magdamag ko siyang tinatawagan at tinetext, pero lumipas ang 2 araw, ni Haniho ay wala akong nakuhang sagot mula sa kanya. Hindi ko pa rin siya mahagilap. Sumagi na sa isipan ko na mukhang naulit na naman ang nangyari sa amin noon. Naisahan na naman ako ni Jude. Hanggang sa narinig ko na lang mula sa mga katrabaho niya na nag-resign na ito sa trabaho niya at wala din silang balita dito. Ipinagtapat ko sa aking mga magulang na nabuntis na naman ako. At si Jude pa rin ang ama nito. Dahil dito, Papa Dudut, ay nangyari na ang inaasahan ko. Nagalit si Papa. Nasampal niya ako. Wala kang kwentang babae ka? Hindi ka ba nahihiya sa amin ng mama mo? Wala kang narinig na sumbat sa amin nung una kang nagkamali sa lalaking yan. Pero ngayon, Ellie, malaki ding sampal sa mukha namin ang ginawa mo sa amin ng mama mo. Noon naman ay umiiyak na sabi ni Papa. Masakit para sa akin na marinig ang lahat ng ito mula kay Papa. Mas inaasahan ko kasi na si Mama ang manunumbat sa akin dahil sa hindi naman ugali ni Papa ang pagalitan kaming magkakapatid. Pero ngayon ay ibang usapan na. Mukhang napuno na sa akin si Papa. Hindi lang kasi sumbat kundi nasampal pa niya ako. Mabilis na kumalat ang balitang buntis na naman ako sa pangalawang pagkakataon, Papa Dudut. Nalaman ito kaagad ng mga kapatid ko at gano'n na lamang ang kanilang pagkadismaya sa mga nangyari. Kitang-kita ko sa kanilang mga mata kung paano nila ako husgahan dahil sa nagawa kong katangahan. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa buhay ko. Gusto ko nang magpakamatay noon, Papa Dudut, pero sa tuwing inaalala ko si Faith, ang panganay ko, kung sino na lang ang mag-aalaga sa kanya kapag sumuko na ako,
Doon ay nabubuhayan ako. Pinalayas ako nila mama at papa sa sobrang galit nila sa akin. Hindi nila pinasama ang anak ko. Nagawa ko raw ito ng mag-isa kaya't dapat kong panindigan ng nag-iisa. Wala akong ibang tinakbuhan kundi ang panganay kong kapatid upang humingi ng tulong. Mabuti na lamang at nauunawaan ako ni ate at pinayuhan sa nagawa kong pagkakamali. Ellie, hindi ka pa ba nadala sa una mong pagkakamali? Huwag mong ikatwiran sa akin na mahal mo siya kaya ka bumuka ka. Hindi katwiran na mahal mo siya pero hindi mo gagamitin ang utak mo. Alam mo naman na hindi pa tayong lahat nakaka-recover sa unang pagkakamali mo sa parehong lalaki, Ellie. Sana, nag-ingat ka na. Sana, hindi ka basta-basta nagtiwala. Seryosong sabi sa akin ni ate. Ate, patawarin mo ako. Sa maniwala at sa hindi, nagmahal lang ako at nabiktima ng maling lalaki sa buhay ko. Hindi naman siguro masamang magmahal ate, hindi ba? Alam mo yan, minahal mo din si kuya. Sagot ko naman sa kanya. Oo, nagmahal ako sa kuya mo, Ellie. Pero siya ang tamang lalaki para sa akin. At hindi ko pinahamak ang sarili ko sa pagmamahal sa maling tao. Mauunawaan ko kung isang beses kang nadapa at bumangon ka ulit pero anong ginawa mo? Nadapa ka ng isang beses, nginudgod mo pa sa pangalawang pagkakataon ng sarili mo sa koral. Dahil nagpauto ka na naman sa parehong maling lalaki. Masyado kang naging bulag at naging makasarili sa pagpapakalunod mo sa lalaking yan. Litanya pa sa akin ni Ate Kate, bagay na kinatahimik ko. Tumagos sa puso ko, Papa Dudut, ang mga pangaral na ibinigay sa akin ni Ate Kate. Tama siya. Hindi ako dapat naging makasarili sa pagtitiwala ko at pagbibigay kong muli ng sarili ko kay Jude. Naging maingat na dapat ako dahil hindi lang sarili kong kaligayahan ang dapat na iniisip ko, kundi pati na rin ang damdamin ng ibang tao na nagmamalasakit at nagmamahal sa akin, tulad ng anak ko at ng pamilya ko. Pero ano nga bang magagawa ko, Papa Dudut? Kundi ang maghintay sa himala ng langit na sana'y pabalikin niya sa akin si Jude na puno ng pagsisisi sa mga nagawa niya. Yung magbago sana si Jude at mag-mature na siya para ma-realize niya na ako yung babaeng sineseryoso. Pero hindi nangyari ang hinihingi kong himala, Papa Dudut. Makalipas ang ilang buwan ay isinilang ko na naman ang bunso kong anak na lalaki. Aaminin ko, Papa Dudut, mas nahirapan ako sa pangalawang pagbubuntis ko. Palibhasa ay wala kasi akong naging katuwang kundi ang Ate Kate ko lamang. Dito ko mas lalong na-realize ang kahalagahan ng pamilya na handang umagapay sa akin noon sa panahong kailangan ko ng suporta, pag-intindi at pagmamahal nila. Pero anong sinukli ko sa kanila? Mas inuna ko munang mabuhay sa pantasya na seseryosohin ako ni Jude. Isang araw ay sinubukan kong lumapit kina mama at papa. Nagbabaka sakaling napatawad na nila ako. Napaiyak na lamang ako sa tuwa nang salubungin nila ako kasama ang anak kong si Faith. Tuwang-tuwa silang makita nila ako at ang bunso kong lalaki. Kahit na anong mangyari, walang ibang tutulong at masiintindi sa iyo, anak, kundi kaming mga magulang mo. Patawarin mo kami ng mama mo kung naging matigas kami at natiis ka namin itong nakaraan. Pero hindi ibig sabihin noon, anak, ay hindi ka namin mahal. Gusto lang namin na magtanda ka na. Naluluhang sabi sa akin noon ni Papa. Noon naman ay hindi ko na nakayanang bumalong nang nagmamadali ang mga luha ko sa aking mga mata. Wala akong ibang nasabi at nagawa kundi ang yakapin sila ni na mama at humingi ng sorry sa kanila. Ma? Pa, sorry po. Umiiyak na sabi ko.
Napatawad ako ng pamilya ko, Papa Dudut, sa kabila ng lahat ng mga kasalanan at pagsuway ko sa kanila. Mas naniwala tuloy ako sa kasabihang walang magulang ang kayang tiisin ang mga anak nila. Ayon pa kay Mama at Papa ay hindi daw nila ako matitiis maging ang mga apo nila. Pero sana naman daw ay natauhan ako sa nangyari sa buhay ko at matutunang panindigan ang desisyong pinili ko dahil kahit kailan ay hindi ko na maibabalik ang panahong lumipas. Ito na ang simula ng bagong buhay ko, Papa Dudut. Nangako ako sa aking sarili na magpapakatatag, alang-alang sa aking mga anak. Kahit na iniwan na sila ng kanilang ama, ipaparamdam ko ang buong pagmamahal ko sa kanila at susubukang punan ang pagkukulang ni Jude bilang isang ama. Hindi ko na kailangan pang habulin si Jude, Papa Dudut. Ang mahalaga ay napatawad ako ng mahal ko sa buhay at nananatili pa rin silang nakaagapay sa akin sa kabila ng mga nangyari at mga pagkakamaling nagawa ko. Ang huling balita ko kay Jude ay nakademanda daw po ito matapos silang mahuli ng asawa ng bago nitong babae. Bukod sa nakademanda na ay halos manghiram na raw po ito ng mukha sa aso matapos ipabugbog ng asawa ng babaeng kinalantari at nabuntis pa niya. Mukhang nagbibilang ng maraming panganay si Jude sa iba't ibang babae. Ang tanging hiling ko lang sa kanya ay mag-mature na sana siya. Hindi na siya bumabata at mas pinapaliit niya ang mundo niya. Sa ngayon po ay mas pagtutuunan ko na lamang ng pansin ang aking mga anak. Papalakihin sila ng maayos nang sa ganon ay maging mabuting tao sila pagdating ng panahon. Dahil ang mga anak ay regalo sa akin ng may kapal at hindi dapat isiping bunga lamang sila ng pagkakamali at katangahan. Para sa akin, sila ang pinakamagandang regalong natanggap ko sa buong buhay ko. Hindi na po ko sa inyo magtatago ng bagong detalye ng buhay ko. Meron pong bagong lalaki na umaaligid sa akin. Si Boyet, isang engineer. Gwapo, mabait at binata po si Boyet. Madalas din po ang pagkikita namin after ng work para lubos ko siyang makilala. Sana po sa pagkakataong ito ay si Boyet na po ang lalaking nararapat para sa akin. Aaminin ko na unti-unti na po akong nade-develop sa kanya. Ayaw ko lang pong magmadali muna. Gusto ko this time ay makilala ko muna siya ng lubos bago ako tuluyang mahulog sa kanya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana po ay nagustuhan ninyo ang aking storya. Sa mga nakikinig po, isa po akong babaeng nagmahal, nasaktan, nagmahal muli, sinaktan muli pero proud na bumabangon hindi lang para sa sarili ko kundi para sa mga taong minamahal ko. Ang inyong tagahanga, Ellie of Manila. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Parte na nga ng buhay ng isang tao ang magkamali. Nakakagawa tayo ng mga bagay na maaari nating pagsisihan sa bandang huli. Minsan nga ay hinihiling pa natin na sana ay mabalikan natin ang mga panahong pwede nating maitama ang mga pagkakamali nating nagawa. Huwag lang nating kakalimutan na hindi laging madali ang buhay. Ito ay isang mahabang proseso at haharap tayo sa mga pagsubok at marami sa mga ito ang magdudulot sa atin ng sobrang sakit. Pero sa mga naranasan nating ito ay meron naman tayong natututunan. Mabuti man ang epekto o masama, ito naman ang nagpapatibay sa atin bilang isang tao. Ika nga nila, experience is the best teacher but dealing with your weakness is a virtue. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinig.
pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.